Yo, grabe, dami nangangamoy ng clutch lining. 4 hours traffic paakyat ng Baguio. Okay. Alam nyo na pa konti-konti yung galaw, hindi nyo naaalisin ang clutch or hindi nyo naaalisin sa first gear. Alisin nyo siya lagi sa first gear kapag titigil kayo. Angat, hanapin ang biting point, nahanap yung biting point. See? Napakabilis. Sakit sa ilong. Ayan. Marcos Highway, Baguio. Sobrang traffic, uphill. So, delicate talaga dito ang mga naka-manual clutch. Tala ko noon, kapag nakasakay ako sa truck, tapos uphill kami, nagagalit yung lolo ko tsaka tiyuhin ko kapag ka nagbababad ng clutch yung driver. Especially sa paahon. Talagang ayaw bitawan yung clutch. Biting point na sinasabi, nandun lang sila, tapos pinapadulas-dulas lang nila. Heng, 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 ganon. It's a no-no. Dito na tayo ngayon sa uphill na sinasabi. Ito, tingnan nyo. Ayan, no. Grabe, oh. 4 hours traffic paakyat ng Baguio. Nag-decide na po kaming umuwi at wag magpatuloy. Grabe traffic. Ayan, oh, grabe. Uphill, tas ganyan, 4 hours. Isipin nyo yan, ha. Grabe, oh, may mga truck pa. Ito din, pero parang downhill naman yata to. Downhill. Uphill din. Not sure kung uphill or downhill. Ito, grabe. Kung makikita nyo, merong mga bus. Siyempre, manual transmission yan. Mayroong bus, meron din truck. Ayan, mga manual transmission yan. Uy, parang may umaalala yata sa kanila sa Gedli. Ayun, oh. May mga tumatakbo. Probably, nilalagyan nila ng kalso. Ewan ko kung tama ba kasi parang babae yung nakikita ko. Pero probably, nilalagyan nila ng kalso yan, yung truck. Nilalagyan ng kalso, syempre, para hindi siya bumagsak. Pabulusok. Kung mawalan man siya ng preno or hindi kayanin ng preno, meron pa rin kalso para pumigil sa kanya, para bumulusok pabalik. Ang tip ko sa inyo, sa mga naka-manual clutch, very very simple lang to, and alam kong marami na rin may alam nito, pero wag kayong magbababad ng clutch nyo, especially kung paangat. Nito, yung tipong hahanapin nyo ang biting point, tapos mamamalagi lang kayo na nakaganyan kayo, naka-incline kayo ng down kayo, tapos hinahanap nyo lang yung biting point. Pwede kayong gumamit ng handbrake. Huwag kayong magtitipid na gumamit ng handbrake. Kasi kung gusto nyo matutunan yung biting point, tuturo ko din sa inyo, pero papasarin din ako dito. Nandito tayo ngayon sa shop, kaya hindi ko maituturo sa inyo. Pero para mahanap nyo yung biting point, napakadali lang yan. Sa L3 ko maituturo sa inyo. Kung medyo sanay ka na sa sasakyan mo, pwede ka nang hindi gumamit ng handbrake kasi kabisado mo na yung biting point ng sasakyan mo. Pero knowing pa rin yung biting point ng sasakyan mo, kung paahon pa rin yan, iba't iba naman ang klase ng ahon. May ahon na ganun lang, may ahon na ganyang katarik, diba? So, iba-iba pa rin. So, yung biting point mo dyan at yung bilis ng paglipat mo ng galing sa preno tsaka sa throttle, sa accelerator pedal, medyo mabilis. Especially, mahirap din gawin yan sa mga naka-ride-by-wire o drive-by-wire na sinasabi kasi may delay ang tapak niyan. Pag inapakan mo yung pedal, especially sa mga naka-automatic, pag inapakan mo yung pedal, may delay yan. Kaya kapag paahon ka, tas galing ka lang ng preno, aapakan mo yung pedal, delay yan. So, aatras pa ng konting sasakyan bago ka umabante. So, ang tip ko sa inyo, sa mga naka-automatic, hindi magiging issue to itong pagkasunog ng clutch o yung naaamoy natin. Sabi nga dito sa video, naaamoy daw yung clutch. Ayan. I don't know kung alam niya ang amoy ng clutch, pero basta amoy na susunog, either clutch or preno ang nangangamoy. And madalas nangyayari ang pagkakaroon ng amoy ng clutch sa mga malalaking sasakyan, sa mga jeep na kargado, sa mga truck na kargado, kahit nga walang laman yung truck, basta truck, nangangamoy din dito, especially paangat. Ayan, sa mga bus, maaamoy mo yan. Ang possible na mangyari sa'yo, ganito. Ayan, ganan. Ganan, ayan. Pudpod ang lining, may tama ang lining, at pudpod ang pinakang pressure plate. Yan ang mga dinadamage mo kapag mahilig kang mag-partial pisa ng clutch or partial apak ng clutch. Especially, hinahanap mo nga yung biting point kasi namamalagi ka dyan sa paangat Lagi ka na sa biting point, hindi mo inaalis. Mga magagaan na sasakyan, napakabilis lang. Mabilis lang na i-release mo ng fully. After mo hanapin yung biting point, dapat fully ma-release mo yung, yung clutch mo. Dapat makapag-engage ka fully ng first gear. Hindi mo tinitimpla yung clutch at saka yung pedal. Tinitimpla ng tapos paahon ka. Alam niyo na yung sinasabi ko, parang ganun. Yung ganon, alam niyo na yon. Hindi dapat ganon. Magagalit sa inyo yung mga veteranong driver, especially mga truck driver kapag ganon ang ginagawa nyo. The best na gawin nyo kung naka-manual transmission kayo, cambio nyo sa first gear, matarik talaga yung ahon, mag-handbrake kayo,
Kung sanay na kayo sa sarili nyong driving skills, kahit wag na, hanapin nyo yung biting point kapag nakapreno kayo, tas release nyo ng konti yung clutch, kasabay ng pagtapak ng silinyador. So, kailangan talaga dito elite driving skill, kumbaga. Hanap mo na yung biting point, dahan-dahanin mo hanggang sa makuha mo yung pinakang engage o fully engaged na yung clutch. Dapat fully engaged ang first gear mo at fully engaged din ang clutch mo. Direkta na yung makina ang tumatangay sa gulong. Hindi siya makina tapos partially mo lang nilalagay sa clutch tapos nadadamage yung clutch mo sa paggawa mo ng partial bitaw ng clutch o nasa biting point ka pa lang or slightly kagat na. Hindi mo pa rin fully nabibitawan o fully na iaangat yung paa mo sa clutch pedal. Pag ganon kasi madadamage yung clutch mo, isipin mo 4 na oras kang abante ng pakonti-konti tapos paangat. Masusunog talaga ang clutch mo niyan. Swerte mo kung hindi ka masunugan ng clutch kapag ang ginagawa mo ay partial na pag-apak ng pedal. Kung kaya nyo fully iangat na yung clutch pedal, it will take siguro mga 2 seconds or 3 seconds kapag paangat ka talaga bago mo makuha yung fully engaged na clutch at fully engaged na cambio. So pag nakuha mo na yon, alalayan mo lang ng throttle. Swerte mo kung ang traffic medyo mahaba yung galaw, swerte mo na. Pero kung pa konti-konti lang, no choice talaga kung hindi gumamit ka ng konting biting point at saka lalaruin mo talaga yung clutch. Kasi hindi mo pwedeng basta bitawan yung clutch kasi kakadjut yan pag basta mo binitawan. So, once na mahanap mo na yung fully engaged, let the engine do the work and alalayan mo lang ng tapak ng accelerator pedal. Hanggat maaari, huwag kayong magbabad sa speed gear. After gumalaw, nakaabante ng konti, neutral, apak sa preno, bitaw ng clutch. Huwag nyo laging halimbawa, porkit alam nyo na pa konti-konti yung galaw, hindi nyo naaalisin ang clutch or hindi nyo naaalisin sa first gear. Alisin nyo siya lagi sa first gear kapag titigil kayo. Regardless kung pakonti-konti lang, every 1 minute tumitigil kayo. Napakalaking bagay nun na tanggalin mo sa neutral or every 10 seconds tumitigil kayo. Napakalaking bagay na tatanggalin mo sa, napakalaking bagay na tatanggalin mo sa first gear or kung on man speed gear ka. Napakalaking bagay nun, tanggalin mo kagad doon, in-neutral mo, apakan mo yung preno. Wala kayong dapat ipag-alala sa preno kapag downhill or uphill na traffic kasi hindi naman siya pwersado. Hindi masyadong pwersado ang braking system mo, especially yung handbrake, hindi mapupwersa yan kung ang ahon mo dahan-dahan, especially kung may alalay ka naman ng preno. Huwag magbabad ng cambio. Pag nakuha na yung biting point, mas okay na fully iangat mo yung clutch kaysa naman nasa kalahating pisa ka lang ng clutch. Na puro ka lang bomba ng bomba. Heng. Alam niyo yun, yung parang tinitimpla mo yung clutch. Ang astig pakinggan yun, pero maling pamamaraan. Astig pakinggan, pero maling pamamaraan kasi masusunugan ka talaga ng clutch. Inyo yung mga bus, nakaka-survive sila ng paangat dyan. So, alam nila yung skill na dapat i-apply sa mga gantong senaryo. Especially pag paahon kasi napakaraming mga truck ang nasusunugan talaga ng clutch kapag paahon. Huwag kayo masyado dumikit sa mga nasa unahan nyo hindi bumper to bumper dapat dito kapag paahon. Bigyan nyo ng mga isang buong sasakyan na gap yung nasa unahan nyo. Tututok kasi baka mamaya umatras yan. Banggaan na yan, no choice. So yan, tama yan, ganang distansya, ganang kalayo dapat. Ayan, kita nyo yung truck tsaka yung SUV. Magkalayo sila. Tama yan, ito malito. Ayan, tutok na tutok. Delikado yan. Kita nyo yung truck. Ayan o. Yan, ganan. Yung high ace, okay din yung distansya niya kasi may konting distansya. Pero pagka ganun mabibigat na sasakyan, dapat malayo ka dun. Maririnig nyo rin yan, yung mga truck na gumagapang sila. So, yung pinakang lowest gear possible nila. Primera low na sinasabi. Primera low na ginagamit nila dyan kung kinakailangan na talagang gapang na gapang. Fully engaged ang clutch niyan. Na hindi sila nakatapak ng kalahati sa clutch niyan. Kung hindi, fully engaged ang cambio, fully engaged ang clutch. Gumagapang yung makina mismo directly ang kumakamot o gumagaod para sa gulong. Hindi nila sinasakripisyo ang clutch para makuha mo yung biting point na ganon. Alam niyo na yung tinutukoy ko. Mas okay na fully naka-engage kahit gapang pa yan, kahit halit na yung makina mo, pero wag mong pupersahin ng gapang. Kung gapang, literal, gapang lang talaga. Wag mong pupersahin yung first gear na tumakbo ng mga 60 plus or something na mas mabilis para sa dapat na bilis lang niya. So, wag ganun. Ito yung sinasabi sa inyo na biting point. Ayan o. Kita nyo? Isang mabilisan lang.
Preno, tas clutch, nakaangat, hanapin ang biting point, nahanap yung biting point. See? Napakabilis. And, tingnan nyo mabuti kung fully i-release niya yung clutch pedal. O, diba? After ng biting point, kapag may buwelo na yung sasakyan, pwede nyo nang i-release fully yung pedal. Sa ganung pamamaraan, fully naka-engage na ang gear mo, fully naka-engage na rin ang clutch mo. Ayun diba? Tanggalin mo na yung paa mo sa pedal kung kinakailangan. Kapag nakuha mo na yung buwelo ng sasakyan. And kung titigil man, tigil tapos punta sa neutral, handbrake or alalay ng preno.